Ay grabe mga kababayan, talaga namang sobrang nababoy itong location na ito. Oh. Okay muli mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. So galing tayo sa Barangay 105, Tondo, Manila na kung saan ito nga po yung location na ito. Ipapakita ko rin po sa inyo, ira-rides natin up to doon sa Pier 15. Kung ano nga ba ang mga sitwasyon dito. Alam ko naman na marami po sa ating mga kababayan ang nakakaalam na kung saan dito nga sa lugar na ito talagang kadalasan dito din nangyayari yung may mga kumukuha ng mga gulong ng ating mga kababayan na dumadaan ho dito. Nung ako ho'y papunta dito sa kabila para papunta doon sa barangay 105 sa May Tondo, Manila na kung saan pagdaan ko dyan yung overpass na yan, meron ako dyan nakitaan na talagang may mga talagang nakatambak ho ng mga basura, nagkalat, and syempre yung, alam mo yung pader, talagang napakaitim sapagkat dyan siguro nila lagi sinusunog yung mga nakukuha ho nilang mga wire, yan, dyan nila sinusunog. So pagtawid natin itong ano na ito, pagtawid natin sa traffic light na yan, makikita nyo na kung gaano nga ba ito kadumi, mga kababayan. I hope makita ito and ma-actionan ni Mayor Isko Moreno. Hindi pa naman din talaga totally lahat na actionan sapagkat nga syempre sa napakaramit na pabayaan nga, kadalasan talaga yung katulad nito mga kababayan, makikita nyo po. Ayan, so talagang grabe ang dumi oh. Tapos talagang nangitim yung pader, talagang napabayaan. So napakarami na dapat talagang ayusin dito pa sa Maynila. Pero lahat naman, sinabi nga ni Mayor Isko Moreno na kung kayo ay merong mga alam na mga ganito, mga basura kung saan nakatambak, so kaagad itong i-report sa kanya upang kaagad ma-actionan. Kasi nung pagkaupo nga ni Mayor Isko Moreno, napakarami talaga ng mga dapat ayusin mga kababayan. Dahil yung nakaraang administrasyon nga, talaga namang parang alam mo yun, pagdating sa kalinisan, talking about dyan, so parang hindi ho masyadong binigyan ng pansin, 'di ba? Napakarami, tulad yung sa Divisoria, ano, Esplanade, hindi, I mean Lagos Niland. So marami pa po yung mga location na talagang hindi talaga nabigyan ng kaayusan nung nakaraan pong namuno dito sa ating lungsod ho ng Maynila. Makikita nyo dito, talagang ito okay naman dito pero yung doon lang talaga banda doon sa may location ho na yun mga kababayan. Talagang napakarami kasi dyan mga siga-siga eh. Pero unti-unti naman na yan na sasawata sa utos nga ni Mayor Isko Moreno. Talagang asahan po natin na sa mga susunod ho na buwan, sa mga susunod na linggo, no? Talagang mas magiging okay na po ang sitwasyon ho dito mga kababayan. I hope pakita niya to para kaagad hong ma-actionan. So dito sa location nun ito okay naman, maluwag ang traffic ngayon, hindi masyado dahil nung dumaan ho ako dito mga around alas 3 ng hapon. Kaya hindi pa masyado marami po ang mga dumadaan. Kita nyo naman maluwag pa po ang kalsada. So asahan na po natin yan mga kababayan. Parang yung din, yung Divisoria naman at this time, okay naman na. So nabigyan na kaagad ng katuparan na talagang totally malinis ito. Every morning, nagkakaroon ho ng flashing dyan sa Divisoria. Kaya napapanatili yung kaayusan. No? So grabe talaga. Talagang kailangan ni Mayor Isko Moreno at this time mag-double time sapagkat napakarami yung mga pininturahan noon. So ngayon nababoy and kasi bago kasi si former Mayor Hanny Lacuna, syempre si Isko din noon. Kumbaga, okay na yung Maynila eh. Nabigyan na ng talagang magandang mukha. Kaso nga lang, kumbaga medyo nasira, dumihan nung naging mayor naman itong kanyang pinalitan, no? At ngayon naman mga kababayan, although marami pong dapat ayusin, pero kaagad naman ito at ina-actionan po tuloy-tuloy ng City Government of Manila under the leadership of Mayor Isko Moreno. So asahan po natin na sa mga susunod na araw maging okay na po lahat. So dito, okay naman medyo malinis naman dito yung location, doon lang talaga. Hindi ko nga alam kung nakita na ba yan ni Mayor ang sitwasyon dyan, pero umaasa po ako na maging okay na po yan kaagad dyan. Dahil marami po ang mga nagbibigay impormasyon patungkol nga dyan sa mga barangay na ginigiba until now. No? So marami. Yung barangay 313, na which is ayun nga sa mga nakuha nating impormasyon na di umano, umabot ho yan ng 19 million. Pero at this time siguro mga around almost 3 days, 2 days na lang siguro matatapos na po ang pagdemolish sa lugar ho na yan, dyan sa barangay 313, yung barangay hall na pinatayo di umano ng isang congressman. So nakakalungkot man, ngunit kinakailangan pong gibain sapagkat po ito'y against the law. So dito mga kababayan, and okay naman, although marami po talaga ang dapat pang ayusin dahil nga yung mga pintura kumupas na, yung iba na madumi na. So abang-abang po tayo sa mga susunod na buwan at magiging maganda ulit ang mukha nitong Maynila. So dito naman paakyat tayo and
nung nakaraan, dito masyadong malubak to itong dinadaanan ko ngayon. Pero ngayon naman okay na. So, kita nyo naman. So, hindi na po siya malubak and okay na. Kapag kayo may mga sasakyan, dadaan kayo dito, magiging okay na ho ang inyong mga biyahe. No? So, okay naman din. At saka, yung mga dyan, tulad niyan dyan sa barangay 208, so at this time, malapit na rin yung magiba. Yung barangay 272. So, totally finished na po mga kababayan. Talagang nagiba na yon and marami pa pong mga barangay hall na talagang gigibain sa pagkakataon ho nito. Hindi ko lang lubos na maisip kung bakit itong mga barangay captain ho na ito, pumayag din sila na magtayo ho ng barangay hall diyan sa mga bangkita, which is alam din nila yan Nung hindi pa nagiging, kumbaga, nung hindi pa nauupo si Mayor Isko ngayong taon na to, alam din naman nila yan Nung namuno si Mayor Isko noon, na against talaga si Mayor Isko dyan sa mga barangay hall, dyan sa mga lahat na kung ano man yan, na basta itatayo sa bangkita. Kahit ano man yan, kahit hindi man yan barangay hall, against talaga sa dyan. So siguro, ang tingin ko lang dyan, baka akala siguro nila hindi babalik si Mayor Isko bilang mayor ng Maynila, kaya okay lang, sige magtayo tayo dito ng barangay hall. Kahit alam nilang bangkita yan. So, against kasi dyan, si Mayor Isko Moreno sa mga ganyan. Kaya nga noon pa man, di ba, nagkakaroon ho talaga ng mga clearing operation under sa kanyang pamumuno nung hindi pa siya tumatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Way back 2022, yun nga, natalo din siya nitong kasalukuyang Pangulo ho itong si Bongbong Marcos. Pero, okay naman dahil at least, di ba, sa ngayon, siya na muli. Nakikita naman po natin nagiging maluwag na ho talaga ang Maynila, katulad po ng Divisoria, Rodin, may Quiapo. So nakikita ho natin na malaki na po talaga ang improvement. So katulad po niyan mga vendors diyan sa Quiapo, although hindi tayo against, pero dapat kayo ho ay nasa tamang mga location. So hindi tayo diyan against. Doon lang ho tayo lumugar sa kung saan po tayo nararapat upang hindi naman po tayo makaabala sa ating mga kababayan na silang naghahanap buhay din. No, kasi katulad ng Divisoria, alam natin ang history niyan. Noon pa man, dekada na ho ang nakakaraan kung saan talagang matao and masikip, maraming traffic, no? Siksikan talaga yan dyan. Pero at this time, maluwag na po mga kababayan. Subukan po ninyong pumunta at napakaluwag na po ng Divisoria. Napakalaki na po ng pagkakaiba noon. Noong panahon kasi ni Hani Lacuna, nung siya'y namuno bilang mayor ng Maynila, talaga namang pinayagan niya yung mga vendors na magtayo ng ng mga tent diyan sa mga bangkita, no, kaya naging masikip yung yung Divisoria no nakaraang sa kanyang pamumuno. Even yung yung KKK sa may harap ng nitong tinatawag natin na City Hall, talagang pinapwestuhan ng mga vendors. But at this time, yan po ay talagang pinatanggal na po ni Mayor Isko Moreno. So once again mga kababayan, marami pa tayong aabangan ng mga pagbabago and dito po sa Maynila.